For a fire is kindled in my anger, which shall burn upon you. O Lord, thou knowest, remember me and visit me and avenge me from my persecutors. Take not away in thy long suffering. Know that for thy sake I have suffered rebuke. Thy words were found, and I am written. Then thy words was unto me the joy and the rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Why is my grave burned up, and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as well as a flame? Therefore, thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me. And if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not thou unto them. And I will make thee unto these people against bricks and wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee to save thee and to deliver thee, saith the Lord. Sabay. And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita, Panginoon. We pray, pagpalain mo muli ang aming pag-aaral. As we continue in this, Panginoon, makita namin yung aral na para din sa amin, yung mga recurring themes. Of course, kaya pinapaulit-ulit dahil importante, makita rin namin to, Lord. At iwasan yung mga bagay na para sa amin naman, especially sa mga lingkod niyo, Lord. Matutunan namin ang paraan pang paano maglingkod at yung mga expectation din maset at ma-align sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makaupo na po. Good evening po sa lahat ulit. Reading pa lang 5 minutes na. No? Anyway, so last Jeremiah 11, let me see thy vengeance on them, retribution on persecutors. Ganun na naman ngayon, medyo may kalaban siya, pero ang Diyos ang gumaganti para sa atin. The Jeremiah 12, then how canst thou contend with horses? Okay, don't be a weakling ang subtitle niyan. So, sa mga lingkod talaga ng Diyos to eh. So, mamaya may mga bagay dito na baka sabihin nyo, so hindi naman applicable sa akin sa pastor ata lang yun. Hindi ganun. Kahit ano pang sangatawagin, applicable sa iyo. Pero yun nga, in a way, hindi pa ngayon kasi nag-inaaral nyo pa lang eh. Parang ano na kayo, high school, elementary. So may mga bagay na, may mga problem dyan, diba? Problem solving. So in a way, yan na yung kakaharapin nyo rin pag nagtatrabaho na kayo. Pero obviously, medyo iba, diba? Parang relax lang kayo. Inaaral nyo nga lang yung, para magkaroon kayo ng skills. Pero bandang huli nga, kaya nyo inaaral yun ang kailangan nyo sa trabaho. And then, sa buhay din. So, ganun naman din sa atin dito, sa ministry. Okay? Kaya huwag nyo sabihin na hindi naman applicable sa akin yan. Malalaman mo ba? Kaya nga nag-aaralan natin, applicable yan. Okay? So, kaya huwag kang maging mahina. Ilang Jeremiah 12. And then, Jeremiah 13, be not proud, for the Lord hath spoken. Yan yung merong girdle, no? So may pakinabang ka ba? Yun yun. Reflect natin sarili natin. The last week, the false prophets prophesied deceit of their heart. So na-touch natin yung mga style ng mga false prophet. May series din naman tayo dyan, pero dapat matanggap nyo yun. Hindi yung tipong, kasi may mga tawag dito, may mga pambara dyan sa atin. Minsan, di ba sabihin? Example, sabihin. Bakit sa inyo? Parang sinisiraan nyo naman yung mga, di ba, ganyan madalas na sa inyo. Pag hindi nyo alam ang sagot dyan, hindi nyo alam bakit natin ginagawa yun. Posible sabihin nyo, ayoko na dito kasi dito sa ibang churches, walang siraan eh. Again, kahit Muslim, kahit ano pa yan. Kaya nga, naalala ko ng Catholic pa kami, bihira yung mga paring mag-preach nga ng maayos. Minsan, madalas di mo maintindihan eh.
Kaya isa sa mga, sa conception yun, naalala ko eh. Sabi nung pari doon niya tinawag daw yung mga iglesia ni Batman, saksi ni Robin. Mga banat din yung mga yun. So, ganun talaga kasi yung kalaban talaga eh, kaya nga pinag-aaral natin yan. So, ayan, so may false prophets, and then, kaya ang pinaprophesy nila yung panluloko. Okay, so alam na natin yan. So, ngayon, so may mga recurring theme dito. Yung first part ay yung negative. Ito yung mga mangyayari. Pinaprophesy na parusa sa kanila. Then sa bandang uli, medyo may specific yan sa mga lingkod ng Diyos. Doon tayo mag-focus kay Jeremiah, and then may mga promise din na maganda. Okay? Kaya title natin ngayon, doon sa bandang huli, title natin ngayon is If Thou Take Forth the, dito kanina, sa 2019, no? Ito po, no? If thou take forth the precious from the vile. If thou take forth the precious from the vile. Sa Tagalog, kung kukunin mo yung, yung precious, mahalaga, from the vile. Vile is nakakadiri. Okay, sabihan tayo dyan sa mga bakla, di ba? Vile, ano yan? Vile affection, yung title natin sa ating seminar. So, alam nyo na yung vile. Alam nyo na yan. Pero ang subtitle natin, Deliverance to those that actually do the Lord's work. Pag sinabing deliverance, parang pagliligtas, no? Kasi katulad nito, may kita natin si Jeremiah, ang dami niyang kalaban, di ba? Umpisa pa nga lang, gano'n lang, alam niyo yung chapter 1. Kaya tinawag siya ng Diyos para to put, sabi doon? To pull down, and to destroy, and to build up. So kasama sa pag nag-preach ka, may mga sinisira ka eh. Yung mga dapat sirain. Okay? Kaya parte yun ng ministry. So, syempre may mga galit. Yung mga galit, magiging kalaban mo, aalabanin ka, anong gagawin mo? So, madalas ay hindi, wala kang magagawa eh. Kaya nga dito, hayaan mo ang Diyos na magtanggol sa'yo, magligtas sa'yo. Pero, kaya that actually nilagay ko ng ganun, kasi nga, yung iba, hindi ko alam nangyari na balitaan niyo sa mga Baptist na mga dalawa na meron na naman daw na orphanage. Pampanga, hindi ko alam kung persecution nyo o ano. So, kasi may nagsasabi, minsan, pag takot ka, kasi meron din yan kayo nung naalala nyo si Micaiah. Yung isang prophet doon, totoo yung sinabi niya, kaso takot siya. Tumakbo siya, nung uhuli na siya, tumakbo para Soriano. So, lalo siyang nangyari. Kalimutan yung pangalan nun eh. Pero si Micaiah, nasampal lang siya, pero bandang huli, lalo si Jeremiah, ligtas siya. So, kaya yun, again, subtitle natin, Deliverance to those that actually do the Lord's work. Huwag kang matakot, ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Pero, again, umpisa natin sa umpisa. So, ito muna yung mga negative, ha. Kaya sabi dyan, Then said the Lord unto me, though Moses and Samuel stood before me. Ano sabihin nun? So, isa mga ginawa ni Moses, nung panahon niya, pinagtanggol niya yung, kung naalala yung prayer niya sa Diyos, parang, Lord, huwag mo silang patayin. Sabi ng Diyos, papatayin ko na itong mga to. Lord, huwag sabihin na namagitan siya. So, si Samuel, hindi ko maalala kung ginawa niya rin ba yun. Hindi ko maalala, pero kahit daw, dito yung dalawang lingkod, naalala ko ito sa Ezekiel, kasi nabanggit din doon si Job, si Noah, saka si Daniel. 2 beses. So, sinasabi niya dito kasi, ang lesson dito is, minsan pag may namamagitan sa'yo, sino dito yung loko-loko pero hindi pa kayo nilayari ng Diyos? Sana wala. Pero kung sakali lang, minsan, huwag niyong isipin na walang Diyos. Minsan kasi, kaya hindi pa kayo pinaparusahan tayo, may namamagitan sa atin. Yun ang totoo. Yun ang principle dito sa verse number 1, no? Ganun sinabi kay Ezekiel, pero negative yung Ezekiel. Sabi niya, kahit daw mamagitan pa si Daniel, si Job, at saka si Noah, pinaka-righteous yung mga tatlong yun eh. Alam niyo ba yun, walang negative na nasabi sa kanila sa Bible. Si Noah lang, medyo uminom nga, bandang huli. So, sabi ng Diyos daw, kahit andito pa itong mga to, they will just save themselves. Sabi niya. Kahit pakiusap kayo nitong mga to, wala na. Kaya sabi, sige, gaganon din dito.
Though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward these people. Ibig sabihin, si Moses nga, Lord, huwag mo na silang parusahan. Hindi pa rin. Hindi na uubra kasi sobra na eh. Oo ha? Kaya sabi ng bandang ulit dyan, sabi niya, cast them out of my sight. Naintindihan niyo ba yun? Sa modern equivalent niya, sabi, get out of my sight. Ganun lang tayo ngayon eh. Ito hindi lang get out, cast them out. Ano ko na eh, bakla dito. Tapon nyo nga yan, palabasin nyo nga yan. Dadrag mo eh, ayaw pa lumabas. Hatakin mo yan sa labas. Parang gano'n ang ano dito. Mabigat, galit ang Diyos. And let them go forth. Lumayas na kayo. Sabi dito, it shall come to pass, if they say unto thee, imagine nyo ba, si Jeremiah nag-preach. Pinapasabi ng Diyos sa kanya kung anong sasabihin niya. So, negative na eh. Sabi nito, paano yung pag may sinabi sa akin, saan kami pupunta? Nangyayari ba yan magsalwi na yan? Minsan natatanong din sa iyan eh. Yung mga bakla pala, wala na pag-asa. Saan sila pupunta? Kita mo na. Ibig sabihin mo. May charge na gano'n minsan eh. Ano sabi ng bayan? Ano sabi dito? Then thou shalt tell them, ano sasabihin nila ni Jeremiah? Okay, ikaw, lingkod ka ng Diyos. Nakita mo loko-loko talaga. May mga maling aral nga, nasabihin, bandang huli, mabait ang Diyos, lahat yan sa langit. Hindi naman totoo yun. Kaya sabi dito, ito na, ano nga sabihin mo daw? Such as are for death, to death. Hindi niyo ba? Yung patay, patay. Diretso siya eh. Ang dami ng warning dito, di ba? Nakakasawa na nga eh. Kaya na yung sinabing maliligtas, pero later may maliligtas nga dyan. Lagi naman ganun eh. Pero, nauuna yung negative. Para yung mga hindi masyado nakikinig, at least, pinaka-mas strong message, nakakita mo, narinig mo. Ganun din tayo, kung nakanapansin yung preaching, ganun eh. So yung patay, patay! Yung sa sword, ganun din yun eh. Madalas pag sinabi sa sword, patay. Pero sabi natin siguro, iba ay masugatan lang, potol kamay. Walang positive dito eh. Then search for famine to the famine. So iba naman, di mapapatay, pero dahil iiwanan sila doon, wala silang kabuhayan, sunog yung ano nila, plinander sila, ninakawan sila, anong mangyayari sa kanya? Yung iba mamamatay din sa famine, iba mamayat lang, pero ganun pa rin, negative, no? And then, and such are to captivity. So again, may hindi mamatay, kaso huli naman. Sila ay magiging alipin, prisoner. So negative, no? And another way of saying that, sabi niya, I will appoint over them 4 kinds, saith the Lord. The sword to slay. Huwag sinabi appoint, doon kayo ilalagay. Sino dito ang ano, parang kay Ezekiel din eh. But anyway, yung iba daw, papatayin ng sword. Yung iba naman, puro negative to. Yung iba naman, kakailalapain ng aso. So wala akong naalalang ganyan, pero ibig sabihin lang nung pag, di ba may iba dyan, may hawak, may anong aso yan, may kasamang aso yan eh. Nakakita ba kayo ng mga ano? Mga K9 unit, yan. Yari ka dun. Tinatakot sila, pero yun nga, mangyayari sila. And the fowls of the heaven, ano yun? Yung fowls naman, pagpatay ka na, kakainin ka na. And the beast of the earth to devour and to destroy. Negative. And I will cause them to be removed into all the kingdoms of the earth. Ang tinutukoy dito, Judah. Hindi nyo napansin, mamaya sabihin dyan. Kasi nga, loko-loko eh. Hindi sila nag-repent. Ginawa nila, nagsumaba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi nila ginawa yung dapat lang gawin. Okay? Ayan, sinabi na pala, oh. Because of Manasseh, sabi ng aking audio Bible, Manasseh, the son of, kilala niyo yan, madalas yung binabanggit si Manasseh lagi, Manasseh. Doon nagrepent yung bandang huli, inatawad yan, isa nga sa pinakamatagal na hari. Pero still, grabe yung ginawa niyang kalokohan, kademonyo yan, galit ng Diyos, nadamay pati mga tao. So ganun po yan, pag ikaw yung sensitive po yung mga leader, no? Yung mga leader, katulad naalala niyo si Duterte dati, di ba? Biglang nagbago yung
Talagang palamura, patay kung patay. Ang dami na ano dun, ang dami na damay. Napansin nyo kahit yung mga lalakas ng loob, hindi nag-iisip. So kahit saan, ganyan yan. Kaya mag-ingat. Anyway, for who shall have pity upon thee, O Jerusalem? So again minawarningan sila. Sino maaawa sa iyo pag ang Diyos na nag-judge sa iyo? By the way, may na-condemn na talaga dito. Kung naalala ko yung huling nabitay, nakalimutan ko na. Kilala niyo pa ba yun? Lalaki. Inang rape daw ata yun. Basta hindi ko makakalimutan yun kasi si Francis Magalona nasa Itbulaga, sumisigaw pa, tuloy ang bitay! Itchigaray ba yan? Yan. Kilala pa ni Daddy. Pero yung mga malalaking politika, hindi na politiko. Di ba yun? So bakit sinisigaw niyang gano'n? Kasi na-condemn na eh. Sinong maaawa doon? Kung alam mong, di ba? May prueba. So gano'n sinasabi dito, yung Jerusalem, sino maawa sa iyo ngayon? Pag dumating yung judgment ng Diyos sa iyo, no? Bemoan, parang gano'n din, iiyakan ba kayo? Di na. Or who shall go aside to ask how thou doest? Hindi sila kakamustahin, o kamusta ka? Hindi na. Kasi galit ng Diyos sa kanila ay, yung judgment sa kanila ay, yun na nga, dumating na. Thou hast forsaken me. Bakit? Kasi iniwanan ng Diyos. Thou art gone backward, therefore I will stretch out my hands against thee and destroy thee. I am weary with repenting. Anong sabihin ng I am weary of repenting? Ano yung weary? Napagod ka na, nagsasawa ka na, nakakasawa na. Kasi ganun yan pag tinignan mo sa Judges, di ba? Galit siya, papatusahan siya, tapos bandang uli, ay, sige, wag na muna. Ubusin ko na, konti lang. Ganun ang Diyos eh, kasi ayaw niya nga ubusin lahat. Kaso, pagod na siya eh. Nakapagod din pala ang Diyos. Asal din siya eh. Yan sabi niya eh. Ano pa? And then I will fan them with a fan. Alam niyo yung fan? Yan, electric fan. Ganun na rin, ganun din yan. Sabihin, papaypayan. Ba't ka pinapaypayan? Madalas nga yung ano dyan, madalas illustrate sa Bible yung shaft, di ba? Mabaliwala ka, tatangayin ka kung saan. Yun ang ano doon, illustration doon. Makinig. In the gates of the land, ibig sabihin, papalayasin nga sila doon, no? Either mamatay sila or yung iba naman papalayasin. Kasi ganun yun, kahit nung alam nyo, sa Ukraine, di ba? Isa sa mga balitang una doon, di ba? Nagkagera na. Ang mga balita niya, mga refugees. So, syempre, mga bata, babae, alisan yun. So, ganun yun. I will bereave them of children. Ibig sabihin lang nun, mamatay anak nila. I will destroy my people since they return not from their ways. So, malinaw po yung ano dyan, mensahe. Backslide ka. Applicable to kahit kanino, ha. Obvious sa mga unbeliever. Because later yan ay impyerno, kung di naman, parusa. Kahit po sa mga anak ng Diyos na loko-loko. Nakikinig ba kayo? Minsan kasi langit naman ako eh. Kung parusahan ka dito, gusto mo yon? Madalas natin sinasabi yan para malinaw. Kasi iba, hinahalo nila yan eh. Kaya sa edang presentation ko ng gospel, sabi ko, ligtas ka na, salamat. Di tuwan-tuwa na. Pero, maging mabuti kang anak ng Diyos. Kasi kung hindi, pwede kang parusahan at ayaw mo nun. At ang dami na natin nakitang ganyan. Amen. Ang dami na, yung mga, ngayon, ewan ko yung mga ina-add ko sa Facebook, hindi mo alam, na-share mo na, tumanggap na yun ha. Minsan, loko-loko pa. Hindi ko nang pwedeng isa-isayin yan, wala naman sa church. Pero parang nakikilit ako na kung anong mangyayari dito. So, di maganda. Tuloy natin, their widows are increased. Dumami ang widow. Bakit? Patay yung asawa eh. To me above the sand of the seas. So exaggerated lang. Pero ganyan, pag namatay yung asawa mo, dahil widow, dami. I have brought up upon them against the mother of the young men a spoiler at noonday.
So medyo nag-focus siya doon sa mga, ito yung ano na scripture para makita natin. So imagine mo may anak ka, kunwari si Brad, puro babae, lalaki. Kunwari lang, si Nanay Mayan, 3 yung lalaki niya. Sino sasama sa gera niyan? Mahal mo ba yung anak mo? O, syempre. Pag may gera, kailangan niyang, kung mamatay lahat yan. Ganun yun, imagine nyo yun. Ganun exactly yung mangyayari sa kanila. I have caused them to fall upon it suddenly. Nabakunahan siguro ito. Joke lang. Terrors upon the city. She that hath borne 7 languishes. Again, language parang pag namatayan ka ng anak, talagang ang lungkot nun. She had given up the ghost. Pati siya, patay. Her son is gone down. May araw ba siya? Ang tinutukoy niyan, yung araw ay lumubog na. Ano yung sabihin nun? Ganun pa rin, di ba? Ba't sabi dito, while it was yet day. Kasi nga, ang araw, ilan yun 12 hours or something, di ba? So, ibig sabihin, araw pa, nawala na. Ibig sabihin, ang agan na matay. Okay, ang galing ng Bible no? She had been ashamed and confounded. Nakakita ba yung taong lutang, bagsak sa exam, o kaya nabusted, yung ano man yan. Itsura niya, talagang, kung namatayan ka ng maraming anak. And the residue of them will I deliver to the sword. Kasi ganito po yan, pag laban niya, hindi naman agad lahat mamamatay So yung gera, yung army nito. Pag natali army nito, itong mga, alam na, mga babae, mga bata, next na yan. Anong ganon. Yung residue, patay din. Ito na yung medyo babaling kay Jeremiah. Okay? Sabi niya, woe is me, my mother. Pero in a way kasi representative siya ng kanyang people, no? Judah. Woe is me, my mother, that thou hast borne me a man of strife and a man of contention to the whole earth. I have neither lent on usury, nor men have lent unto me on usury. Yet every one of them that curse me. So ito na si Jeremiah ngayon. May aral dito. Na alam niyo yung usury? Nahirapan yung basahin kanina. Usury. Sabi usury pa tubo. Hindi lang utang patubo. So ito sa mga example na alam natin, masama yung patubo. Alam niyo ba? Kasi yan hindi naman daw siya nagpatubo, hindi rin naman siya nagpatubo, hindi naman siya nangutang, hindi rin siya nagpautang. Ang tubo. Sabi niya, yet every one of them curse me. So ang aral dyan, kaya iniiwasan po natin yan. Amen? Kasi talaga kahit sabi nga ni Pastor dito, problema lagi yan pag may nag-utangan dito, bandang huli, bakit nag-aaway na to? Si Pastor walang kinalaman. Hindi na nag-church yung kasi natisod ganyan. Ang hirap niyan. Nagkakagalit sila. Minumura na. Baka hindi nyo alam yung curse. Minumura. Ang problema si Jeremiah, wala naman siyang ginawang masama. Sinabi lang niya yung dapat niyang sabihin. Binasa niyo yung Jeremiah at yung Chronicles, and then literally, yung sabi nga sa kanya is, pakulong natin yan, patayin na natin yan kasi yung sinasabi niya, nakakahina dun sa At sabi pa nga niya, he fall into the Chaldeans, yung sabi, parang sang spy. Biruin mo yun, pinagbintangan pa siya. Ito, kaya galit sa kanya. Ang hirap maglingkod sa Diyos, amen? Amen. Purong-puro ka, ginagawa mo yung para sa kanila, ikaw pa yung kakagalitan. So, another lesson dyan, ihanda yung sarili nyo. Tsaka huwag din kayong magulat pag yung yung lingkod ng Diyos, kinagagalitan. Okay? So, again sa tamang dahilan. So, yun. Kaya medyo nag-aano siya sa Panginoon dito, kaya sabihin niya pa dito, the Lord said, verily it shall be well with thy remnant. So, medyo may positive agad. Mangyayari po to. Sundin ko lang Verily I will cause yung remnant, again, alala niyo remnant, yung matitira. It shall be well with them. Ibig sabihin, mapapabuti sila. So kung alam niyo na po yung kwento sa Chronicles and then later sa
Ezra, okay? And then especially yung end nga ng Chronicles and then Second Kings. Ano nangyari doon? Nung nasakop na sila, nilagay sila sa Babylon. Bago matapos yung kwento na yon, ano yung sabi doon? Yung isa sa mga hari nila is tinato ng mabuti. Basahin na nga natin. Nag-says Jeremiah, Chronicles. Chronicles na lang. 2 Chronicles 13. Ba't naging Corinthians? Yan, bago kay Persia, wala dito nila. Okay. Wala dito. Second Kings na lang. Yan. So, itong Evil Merodach. Hindi ng pangalan evil, pero naging mabait. Okay. Ayan, it came to pass in the 7th and 30th year of the captivity of Jehoiakim, king of Judah, in the 12th month, and the 7th, basta may panahon na naghari na yung ibang hari. Sabi dyan, he did lift up the head of Jehoiakim. So, ano yun, pinatay? Hindi, sabi dyan, and spake kindly to him, and set his throne above the throne of the kings that were... So, marami kasing haring captive eh. Pero naging mabait. And changed his prison garments, and he did eat bread continually. So, pinakain siya. May allowance pa. Sino may allowance dito sa inyo? Okay, prisoner ka na, may allowance ka pa? Ba't ganun? Kasi nga, pinakitaan siya ng kabutihan. Kaya kung alam niyo yung kwento nga dyan, later, tuloy-tuloy pa na yung lahi ng mga hari. Hanggang sa panahon ni Jesus. No? So, pero hindi hari yun eh. Pero still, yung lineage niya is na hindi na putol. Okay? Kasi may pagkakataon dito na kahit sila yung prisoner, tinato sila ng mabuti at least hindi sila pinatay. Ayan. So, every day in the day of his life. So, nabuhay sila. Doon na natapos. Pero still, balik tayo sa Jeremiah. Kasi lang dito rin sa huling ng Jeremiah. Ayan, no? Pansinin nyo, pareho-pareho. Evil Merodach. So, anyway. Balik tayo sa 15. Kaya yung pala yun, no? Na katuparan po yun. Yung binasa natin sa Second Kings, ito yun. It shall be well with them, yung remnant. So, maraming mamatay sa kanila, pero pangako ng Diyos, may matitira, and then, magiging mapapaayos sila. To some degree. They will cause the enemy to entreat them well in the time of evil and the time of affliction. So, sabi kasi, hindi. So, ganyan again, kay Jeremiah, nangyari yan. Alam niyo yung kwento. Jeremiah, ako kung ba't kilala siya, kasi siguro nagpasugo siya din. Kung alam niyo yung may idol si Jeremiah nag-preach o sinugo niya si Baruch. Basta nakarating yung pangalan niya sa Babylon. Kaya bandang huli, nung nasakop na yung pinatawag si Jeremiah. Nasa ba si Jeremiah? Napatayin natin? Hindi, mapatayin. Ang ginawa sa kanya, binigyan siya ng kalayaan. Gusto mo mag-stay dyan, hindi ka lang papatayin. Gusto mo, punta ka sa Babylon. Punta mo, bahala ka. Ibig sabihin, ano nangyari sa mga nagyayabang sa'yo, nagpakulong sa kanila, patay, Sedekaya, bulag. Okay? So ito, hindi ko alam ibig sabihin nito. Shall iron break the northern iron and the steel? O siguro lang, ang pagkakano ko dyan, posibleng yun nga, hindi siya i-break. Kasi parang kinukumpara siya, tama, yun. Kasi mamaya, sabihin siya kanina dito is, brazen, no? Ibig sabihin, hindi siya i-break.
Basically, di siya patayin, di siya naparusahan. So, marami, binagkita natin kanina, paparusahan yung iba, di ba? Dami, patay, captive, pero si Jeremiah, hindi. Okay? Pero, thy substance and thy treasures will I give to the spoil without price. Yung kayamanan nila, ubos yun. And that for all thy sins, even in all thy borders. So, ibig sabihin, lahat talaga, basically lahat, alam niyo na yung kwento, ubos yun. Though may mga natira doon, under bondage pa rin sila. So, pero binanggit dahil saan? Hindi dahil masama ang Diyos, dahil sa kasalanan nila. Kaya another lesson yun, pag ikaw ay pinalo ka na, huwag kang galit. Isipin mo, bakit ka pinalo? Bakit ka pinarusahan? Huwag mo nang gawin. Amen. Lesson doon. Tuloy lang natin, bilis natin ha. And I will make thee to pass with thine enemies into a land which thou knowest. Ayun na nga. I-exile sila. For a fire is kindled in mine anger which shall burn upon you. Kasi dahil ginalit natin ng Diyos, kaya ingatan natin, huwag magalit sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Lagi yun. Huwag kayong tumingin sa iba na parang walang pakialam itong anong sinasabi ng Diyos. Sa kanila na yun. Tayo dapat may takot tayo sa Diyos. Amen. So sabi, nag-init na sila ang Diyos eh. Hindi naman yung tipong, nandiyan ako na yung paparusahan na sila, Lord! Galon. So biglang patay sila lahat. Nangyari po yun, kay Sekaya. Pero hindi laging ganun. Kaya maganda, huwag na nating galitin ng Diyos. Amen? Matalino tayo. Tuloy natin, O Lord, thou knowest. Remember ito, so nag-ano na si Jeremiah dito. Parang si Daniel, si Ezra, di ba, si Nehemiah, pare-pareho yan eh. Una, aminin mo yung kasalanan mo. Pero especially si Jeremiah, kasi naglingkod siya sa Diyos. Kaya sabi dito, and visit me and revenge me of my persecutors. Di ba? Natapos na natin yan. Take me not away in thy long suffering. Basically, Lord, kawaan mo ko. Know that for thy sake I have suffered rebuke. So, dahil sa Diyos, ang lingkod ng Diyos ay hinayaan siyang kagalitan. So, anong lesson dyan? Yun nga, pag naglilingkod ka sa Diyos, asahan mo na yan, ikaw ay kagagalitan. Kagagalitan nga. At pag ikaw walang galit sa'yo, okay mo, magagalit ng ano lang ha, para lang masabi mo may galit sa'yo. Huwag ganun. Gawin mo na actually yung kalooban ng Diyos, may mga galit sa'yo, hayaan mo lang. Hindi mo pwedeng iwasan yun. To the point na, ano kayang gagawin ko para walang galit sa akin? Alam ko na. Alala ko tuloy si Pastor eh. Ano siya sinabi, di ba? Kaya in-explain ko eh. Minsan, kailangan mong i-risk. Facebook ka rin lang naman, mas puro ano lang. Napansin ko yung sa mga, di ba sabihin ko sino, pero may mga pastor akong kilala na sikat eh. Alam niyo, pinopost, puro patawa. Ba't kaya? Kasi ayaw ng persecution eh. Gusto niya, cool na cool siya. Ay, si pastor, cool na cool. Kaso, kaya nga, wala na pala dito, no? Pag naglingkod ka sa Diyos, may mga gagalit sa'yo. Amen? So again ulitin ko lang, huwag mong gagalitin kung di kailangan. Amen. Pero pag kailangan, huwag ka rin takot. Amen. Yan. Kaya pinapaalala sa Diyos, may bargaining chip siya. Alam niyo yung bargaining chip? Anong pera, yan. Masusugal pala yun eh. But anyway, sabihin, Lord, alam mo ba, di ba? Alala mo. Nasigawan ako, nag-soul winning ako, Lord. Huwag mo, tawag doon? Huwag mo naman gawing bala or huwag mo naman yun ng Diyos. Pero still, ang lesson doon kasi pag may ginawa ka sa Diyos, may pwede ka, si Moses gano'n na gano'n sinabi niya eh, di ba? Kaya yun, kaya maganda mag-ipon tayo ng, hindi yung bala pero magandang gawa, mabuting gawa. Kung sakaling may time tayo na, nanghina, nagkasala sa Diyos, pero sabi, Lord, soul winning naman ako dati, ilang taon niya, nagtapat sa inyo. Pwedeng gano'n. Eh, paano kung wala kang gano'n? Yun ang problema. Wala kang nasasabi siya, Lord,
Nagtapat ako kailan? Ang hirap nun. Na-attend ka nga lang, late ka pa. Ang hirap nun. Alam ng Diyos lahat. Umattend ka na, hindi ka na makikinig. Kaya gandang lesson din to. So, yan, si Jeremiah, madalas siyang inagalitan para sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Thy words were found and I did eat them. Ito na naman. Kaya nagtagal tayo kanina, hindi tayo mabilis. Sorry. Kaya dito tayo magtatagal. Yung ating, ewan ko sa inyo pero nakikita ko din sa iba kasama ako lahat. Iba, hindi na nagbabasa So, nagbabasa naman ako, hindi ko lang nilalagay. Uwe. Sabi dyan, yung salita daw ng Diyos, nakita at kinain ko. So, again, talinaga na naman yan. Sa Revelation, meron yan. Meron din sa... Limutan ko tuloy, sa Isaiah. So, dapat yung salita ng Diyos, kinakain natin, huwag yung papel, Kasi binabasa mo. Pastor, nakaka-boring May something's wrong with you. Parang itong mga anak ko minsan, ang sarap ng pagkain, sarap kutusan Ay, bata pa nga Naintindihan ko yun ako dati, mahina rin ang kumain minsan kakain kami kasi kahit medyo may konting alam mo na, gusto ko lang kumain sa Itong mga anak ko, sarap kutusan Naghahanap ng ganun ang bata. Masarap na, hindi pa alam na masarap. Hindi na alam na mahal yun, diba? Hindi basta-basta nakakain iba doon. Minsan ganyan tayo sa Bible Tinatamad ka, ang daming wisdom sa salita ng Diyos. Pag tinatamad ka, at naboboring ka, ikaw ang boring. Kasi hindi mo naintindihan yung dapat mo maintindihan. Naalala ko yung mga anak ko, pagkakain kami sa ganyan, sana excited kayo. Hindi. Lalo tong payat. Gahanap ng ewan. Sabi ko, minsan lang tayo kain sa ganito. Tayo minsan sa Bible, ganyan tayo Ito na. Bible, babasa na. Ala. Thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Joy na, rejoice pa. Ganyan ba attitude natin sa salita ng Diyos? Kaya mapansin nyo, ang lakas ni Jeremiah. Pansinin nyo. Bakit siya malakas? Matapat, matalino, ginagawa niyang kalooban ng Diyos, matapang. Kasi una niyang minahal salita ng Diyos. Pag tinatamad ka mag-aaral ng salita ng Diyos, ano sa palagay mo? Magiging malakas ka pa na gagawin mo yung kalooban ng Diyos? Hindi. Imagine nyo yung mga mga boxing, kung ano man yung sport na yan. Ano gusto ngayon? Badminton ata ngayon. Hindi. Tennis, no? Kaso natalo daw. But anyway. Grabe yung ng tennis. Medyo nagano rin ako dyan Nanood ko lang. Sinundan ko lang may nakita akong Ang lalakas yan. Ang tinatakbo niya. Table tennis. Ganyan ka lang pag nakita niyo long tennis. Pag pinegi ka doon, tatakbuhin mo yun. Kaya buti kung tapos sa isang round, isa na naman. Kaya grabe nakita ko, babae pa yung sinusundan ko na talaga grabe yung training mo. Pag hindi ka train, hindi ka kumain, hindi na habulin mo yung bola, di maabutan yun. Balik sa ministry, ganun din. Andiyan na, soul winning meron na, okay. Kinakabahan ka na kasi hindi mo kabisado Hindi ka naghanda, hindi ka nagbasa, hindi ka nakinig. Hindi mo internalize yung pinipreach dito. Napakinggan mo lang, okay. Pero walang dating. Jeremiah, kaya lakas niya Mahal niya yung salita ng Diyos at hindi niya pwedeng pekiin. Yung kino-quote natin yun nga, parang training lang sa inyo para mahalin nyo. Pero alam nyo na, ano na naman. Wala na naman anniversary, fever. Late na naman. Ganda na nag-quote dito, di ba? Peter, ang hanga sa iyo yung ako din Grabe. Pagkatapos, ano na naman? Yun ang tanong. Natindihan nyo ba?
So, dapat kainin mo yan. Parang pagkain, lagi yan. Regular. At dapat masaya ka. Amen? Doon tayo nagtagal kasi ang gandang point nun. At sabi niya, for I am called by thy name, O Lord God. So, importante rin yun. Ano, nakita niyo ba yung mga unbeliever? Isang pal din sa Facebook. Hindi naman ligtas. Ano, saysay nun? Diba? Kaya binanggit yan. Una, mahal ko yung salita mo dahil ako'y tinawag sa iyong pangalan. Ligtas to. Jeremiah. Amen? Siguro yung ligtas ko. Ligtas na ngayon, mahalin nyo yung salita ng Diyos. Kainin nyo, i-apply, maging masaya kayo. Hindi nga maging masaya. Minsan, ito mga anak ko, minsan ito si Shana kasi, gusto niyang, ano makinig naman yun, sabi niya, pero hindi, ayoko niyan. Pinapanood niya kasi, mga wordly songs. Sabi ko, hindi, ito ang ano mo, hymns. Nung una, ayaw niya eh. Ngayon, gusto niya na. Ganun naman tayo minsan eh. Natindihan niyo ba yun? Kaya yan, ayaw mo sa church, pero pag andyan ka, masaya ka rin, di ba, Joshua? Dito ka lang natatawa ng ganyan eh. Dito ka lang, ako na-realize ko yun. Kaya nag-enjoy na ako sa preaching ngayon kasi bukod sa natuto ka na, entertainment din na konti, masaya ka pa. Amen. Hindi nasa labas ka, hindi ka umaten, iniisip mo yung church. Hindi umaten ka na lang. Amen. Tuloy natin. I sat not in the assembly of mockers. Ay sabihin nun, alam mo, maging malakas ka. Huwag ka doon kasi sa lugar ng mga loko-loko. Mga joke-joke. Ingatan, lalo nga ba, alam ko, nakikipagkompetensya ako sa inyo eh. I mean, sa demonyo. Kaya ginagawa natin dito, importante. Alam nyo ginagawa ko dito? Hindi lang ako nag-praise, hindi lang ako nagtuturo. Ginagawa ko sa inyo para kitang inaakay dito. Huwag ka dyan, dito ka. Bukod sa panalangin, pati dito sa preaching. Amen. Imagine mo kung tuwan-tuwa ka sa mga patawan ni Joey Mal, kung sino man niya, sino ba uso ngayon? Hindi ko na kilala eh. Sinong sikat kayong patawa? Ha? Ayaw niyong palata eh. No? Nakikinig niya yan eh. Sino ba yung diwata? Nakikita ko lagi sa ano eh. Sino man yan? Yun ang ginagawa. Inaagaw ko kayo. Agawan yan eh. Pag alis nyo dito sa church, kung sino nang papakinggan nyo na naman. Di ba? Kaya yung sabi dito, hindi ako... Minsan hindi natin maiwasan sa jeep, sa school. Pero huwag ka tumambay doon. Di ba? Umupo ka pa doon. Bastos lang usapan dito. Doon ka pa umupo. Ano yung nag-usapan nito? Papakinggan ko nga. Tapos binamak ang Diyos. For example, mura ng mura. Gusto mong kasama yon. Kaya another point yon. Kung gusto mo yung malakas, huwag ka sumama sa mga gano'n. Umiwas ka doon. No rejoice. Pag tumawa ka sa patawan nila, ano ka? Sinasakyan mo yun. Nai-enjoy mo yung gano'n? I sat alone because of thine hand. Again, di lagi pero may panahon, may nag-quote yan, ang ganda ng quote nun eh. Paglingkod ka ng Diyos, may maraming pagkakataon kailangan mo maging alone. Sa Tagalog yun. Mag-isa. Pero sa isa, loner ka eh. Hindi rin minsan. Gusto ko rin ng ano, di ba? Pero minsan talaga kailangan mo maging. Expect nyo yan. Hindi yung lagi kang umaasa sa Akala ko yung mga babae doon, minsan mag-CR lang, may kasama pa eh. Alam, pag nag-mature ka, hindi ganyan. Kakain ka mag-isa. Why not? Diba? Control mo yung ano mo, control mo yung mabilis lang. Saan ganun? Pag high school, hindi pwedeng walang kasama. Eh, paano pag ayaw siya? Paano pag luloko? Wala kang kasama? Hindi, wala. Tandaan niyo yung mga ganyan lesson. Hindi yan. Pansinin niyo yung mga mature, hindi yan mag-aantay ng kasama para lang umain. So, I sat alone because of thy hand. Ano sabihin nun? Kasi nga, yung Diyos ang kumikilos sa kanya. Tsaka, may mga kinumad sa mga kinumad kay Jeremiah, bawal mag-asawa. Mahirap din nun. Sa kanya lang yun, hindi sa atin. Sinabi sa kanya, huwag ka na mag-asawa. Kasi itong panahon nyo, alam mo na, ang daming mga matay. Naglilingkod siya sa Diyos, hindi niya kayang ano yun, manage.
For thou hast filled me with indignation. So again, di yan na galit lang na ano galit din yan, pero galit ng Diyos sa kasalanan. Okay? So, ibig sabihin lang nun, kaya wala siyang friends, magkabarkada, wala eh. Kailangan niyang gawin yung kailangan niyang gawin. Amen? Ayan, tanong niya ito, why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuses to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as waters that fail? So, mabigat yan ha. Sabi niya, parang sinungaling ka ba, Lord? Parang ganun. Kasi nga naman, ang pangako talaga ng Diyos na maganda sa mga lingkod niya, pinagpapala niya. Pero, sa panahon kasi niya, iba. Pero again, hindi sinabing ganun ha. Parang ganun ka ba? Magiging ganun ka ba? Waters that fail, again, ang fail is, wala na, nauubos. Yan po yan sa Bible. Nag-fail na, oh. Na, so therefore, thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again. O, sundan nyo pa ba? Ganito yan. May parusa. Pero pwede ka namang magbalik loob. Laging ganyan naman ang ano sa Diyos eh. Oh. And thou shalt stand before me. Ano stand before me? Sino ba yung tumatayo? Naalala ko naalala si long hair na anak na yan, no? Absalom, di ba? Nung bumalik na yun, sabi ni David, ayaw kong harapin yan. Sinong ayaw kayong harapin ng teacher niyo? Sinong hindi kayo matagalan, di ba? Pag stand before me, sabihin nun, maayos. Maayos yung relationship. And if thou, ito na, yung title natin, no? And if thou take forth the precious from the vile, kung gagawin mo raw yung importante, aalisin mo sa masama, o nakakadiri, thou shalt be as my mouth. Sino gusto maging mouthpiece ng Diyos? Tapos nagagamit yan sa mga preacher, di ba? Pero kahit kayo, soul winner kayo, sinong representative ng Diyos sa tao na yon? Ikaw. Ba't di ako soul winner? Tanong mo sarili mo. Baka hindi mo ginagawa to kasi baka isa ka pa. Pansinin yan, ang hirap mag-soul winning kung ikaw ay, di ba? Ay, ganun, loko-loko din ako eh. Paano yun? Kaya kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, sinasabi dito, dapat, yung mga importante, alisin mo sa kadiri. Amen. Basically, nag-pray ka, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, basically. Isa sa pwedeng magandang summary ng ginagawa natin, basically. Yung importante, aalisin mo doon. Kaya nga inaano ko kayo dito, makikita ko kayo, itong mga ito yung cream of the crop ng bay sapa. Marami tayo na pag-ministeryo niya, di ba? Ano nangyari? Yung iba, naligtas, salamat, pero iba, nagstay din, nawala. Di ba? So, ginagawa na sa'yo, parang inaalis namin kayo doon. Amen. Gano'n naman eh. Then, gano'n din. Na-meet natin yung mga doble, di ba? Huwag kayo dyan, di kayo bagay dyan. Amen? Tapos yung ampers din. Ano pa? Christian din. Ano pa? Limutan mo ba ako? Yan. So, yun ang isang mga ministry natin. Summary yun. Alisin mo yung importante yan. Lahat ng kaluluwa, importante. Kaso nga, iba ayaw umalis dun eh. So, paano mo gagawin ngayon yun? Soul winning, ano pa akayin mo? Una, malinis ka. Ikaw dapat malinis ka. Ang hirap, again, I'm sure kaya iba sa atin hirap. Kasi nga, throughout the day, pareho ka lang yan. Hindi ka rin nagbabasa ng Bible. Kalokohan din lumalabas sa utak mo. Sa bibig mo, kasi utak mo andun. Puro joke, puro kalokohan. Ang hirap naman nun. Kilala kita. Puro kalokohan. At ngayon, share mo sa akin si Jesus. Ano yun? Diba? Kaya hindi ka magiging mouthpiece ng Diyos. Hindi ka niya gagamitin. At then, yun ang pinaka-tema natin ngayon.
Mamaya, balikan natin yan, ha? Eh, ba't ako maglilingkod sa Diyos? Eh, paano nga iba ng medyo lang? Kung protection ka ba ng Diyos, pag gano'n ka, medyo lang, medyo din. Eh, paano pag dumating yung talagang titirahin ka din? Sinong titirahin? Nalala niyo illustration sa mga hayop na mayroong predator? Sinong uunahin ng predator? Yung mahina. Di ba? Nasa hulis, may sakit, ganyan po yan. Parang nyo ba yung ating alam mo yun, yung mga scientists, yung mga yung mga leon daw, sino bang di makakatakbo dito? Men? Yes, Kristiyano, sino kayang uunahin ng karami? Mayroon ditong loko-loko, pumasok dito, nag-o-observe yun. Sino kang mahina dito? Yung puro reklamo, yung puro hindi nakikinig, nakamatsyag yun. Ito, madaling kasi Yan. So, pero balik tayo sa kabaliktaran, yung malakas, yung naggumagawa ng kalooban ng Diyos. Ito ba, may point tayo dito. Sabi dito, let them return unto thee. Sinin them, ito yung pinag-ministeryo niya. So, sinasabihin niya na mali yan. Ano tayo? Yung mga umalis dito, tinaboy ba natin sila? Yung iba. Pero, basta parang tinataboy mo kasi, sinasabi mo, masama yung TikTok, masama yung ganyan. Parang, pero, hindi. Ibig sabihin, masama yung gawain huwag mong gawin. Hindi ka ang tinaboy ko. Kaya sabi dyan, let them return unto thee. Kahit mo yun, hindi mo sila habulin. Yan ang pinaka-point dyan. Kaya alam, tinuturuan tayo ng Bible na paano maglingkod sa Diyos ng tama. Kaya iba, alam, pagod na pagod sa ministry naman. Kasi ginagawa niya, lahat na gusto mong habulin. Huwag ka alis. Kaya walang mapakanta dito. Sino ba? Ano, James? Huwag ka alis dito, ha? Eh, pagod ka talaga nun. Paglingkod ka ng Diyos, gawin mo lang. Eh, pagod si Brother Diyos, naasal sa akin. Hayaan mo siyang bumalik. Kung mali siya Ganun tayo dyan. Kaya sabi dito, but return not thou unto them. Siguraduhin mo hindi ikaw yung bibigay. Ito niyo ba again, ang hirap nito, maniwala kayo. Ito sa church na lang, mini-maintain natin ito maayos. Ayaw natin may mawawala, gusto natin. Eh kaso, kailangan mo rin preach yung salita ng Diyos. So, paano iba, yung mga inaalaga ang kasalanan, gawi, kaibigan nila, ganyan, o yung philosophy nila, yung doktrina nila, ganyan. Kaya ibang Baptist, hindi na pinag-uusapan nyo pag alam nilang may, si brother, may natutunang kung saan yan. Talagang gustong-gusto yung Calvin, ang galing talaga niya. Spurgeon! Mati bracelet mo, Spurgeon. Mati Spurgeon. Babanatan ko ba yon? Kung mali ba't ako? Bagit ko na sa nila, naalam ko sa mga post dun, naalaman ko na kung sino yung Calvinist dun. Nasa post. Kasi yun nga, yung nag-gather yung mga Baptist sa faith, sa Pasig. Sabi niya, huwag natin pag-usapan yung election, ha? Malayo pa election. Doon pala na may Calvinist siguro dito. Yung pala, doon isa sa mga kaibigan niya. Anyway. So yan, naintindihan niyo ba? Kung ikaw lingkod ka ng Diyos, sabihin mo lang, alam mo sabihin, gawin mo lang. Pag may na-offend dyan, hayaan mo sila. Sabihin, huwag mong putulin. Hayaan mo silang pumunta, pero ikaw yung pupunta sa kanila. Balik. Next, sabi dito, and I will make thee unto these people a fence, brazen wall. Balikan natin yung chapter 1. Ganun na ganun din yung pangako sa kanya Yan, thou shalt not be afraid of their face, di ba? Ano sabi niya? Yan, to pull down, destroy. Ano sinabi dito? Yung makita. Yan.
For behold, I have made thee this day a defense city. Sabi kanina, yan, brazen walls na naman, an iron pillar. Kasi matibay ka. Alam, paglingkod ka ng Diyos, pinagkakaisahan ka. Maniwala kayo. Paano malalaman? Narinig mo siya, hindi ko alam marinig. Meron siya lumalapit sa akin, paparinig ng... May judgment ba? Alam mo agad yan eh. Ba't mo tinanong yun? Ano bang reset na ano ko? Hindi na sabihin, basta. So, may bumabanat ng ganun eh. Yung alam mo, against sa'yo, ayun ang pag-usapan. Anyway, so lalabanan ka nila, pero, ano daw? Brazen wall din na, inulit yung ibang bagay dito, pero basically yun lang. Naalala mo sa chapter 1, ganun pa sa chapter 15, si Jeremiah, aawayin ka nila, pero para kang matibay na wall. Basically, secured ka. Papanain ka, sisiraan ka, di ba? Ano pwedeng gawin sa'yo? Yan ang madalas, sisiraan ka. Alam mo, sinabi ko yan. Ako, ramdam na ramdam ko yun. Alam, pag ginagawa yung kalooban ng Diyos, sila yung takot. Anong gagawin niya? Masabihin nila na ano? Yan. They shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee to save thee, to deliver thee. Ang Diyos ang magliligtas sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng protection. And I will deliver thee out of the hand of the wicked. And I will redeem. Ngayon, si Jeremiah po, actually, may time na talaga nakakulong siya. Ay, ba't di ako niligtas ng Diyos? Later, niligtas siya ng Diyos. Sabi nga sa iyo, patay si Zedekiah, anak niya. Siya, malaya. Gusto natin ganun. Alam niyo yung mga taong, sa panahon kasi namin, nakita na namin yan eh. Kayo, namimili pa kayo, magtitiwala kayo o hindi. So, sinasabi ko, di ba? At least meron kayong bala. So kami, sa tandaan na namin, salamat din sa Facebook, balitaan naman. Pero ganun at ganun. Totoo ang salita ng Diyos. Kitang-kita ko sa bakit ganun yung buhay niya, bakit ganito yung pamilya niya, bakit ganito yung career niya. Maaaring mayaman, pero may something. Hindi payapa. Hindi makapaglingkod. Even worse, niya, hindi maligtas. Yun ang masaklap. Simple lang kaligtasan, kausapin mo, iwas agad. Ano nangyari sa buhay ng taon to? May something na nangyaring napaka-disadvantageous sa taong yun. Pero ikaw, imagine ikaw, naglingkod ka sa Diyos ng tapat. Napag-iwanan ka sa ibang bagay. So what? Pare-pareho din tayong ano eh. Sa kanya, BMW, sa akin, APB. Anong pinagkaiba nun? Mahal yun, pero nakakarating din ako sa pupuntahan ko eh. Yun, so huwag tayong matatakot. Ano ulit ang ating title? If, yan ang tanong nyo sa inyo, if ba, maglilingkod ka ba ng gusto? If thou take forth the precious from the vile. Ang hirap nga minsan. Kaso paano malaman sa Ciudad Licel, sinong dyan? Sinubukan naman natin eh. Hanggang ngayon, in a way, nakikipag-ugnayan ako sa iba dyan. Yung iba, ayaw, di wag. Diba? Yan tayo na paglingkuran dito. Inaway pa tayo, di gagawin natin. So, maging matibay. Hindi lang sa lalaki to, sa babae, may mga pagsubok sa inyo na matindi. Siguraduhin nyo na hindi, baka yung away-away nyo na baka mahilig pa kayo sa away-away ng parang bata, mga ganyan eh. Hindi nyo laban, kayo mag-aksaya ng panahon doon. Ito ang laban natin, paglingkod sa Diyos. Naglilingkod ka sa Diyos, yes, andiyan yung pangako na iyayarihin ka nila. Pero, pagkasama mo ang Diyos, protektado ka. So, focus tayo doon sa alamin nyo kung ano yung precious. Yan. If thou take forth the precious. Doon kayo mag-focus, di lahat ng payamanan tayo Ano kailangan yun? Men, sabi siya, pag nag-aakausap ng basta si Pastor, pinagpala din yun eh.
Pero hindi mo kailangan makipag pagalingan. Amen? Amen. Pero, gawin mo to para protektado ka. Ano yung vile, yan, kadiri. Hindi lang bakla yan, kadiring doktrina din, di ba? Kawawa sila dyan, alisin mo sila dyan. Eh, paano end times? Masyado namang ano yung end time. Importante rin yun eh. Importante ba yun? Alisin din natin doon ako pag may pagkakataon ako. Kawawa ka, nagpapastor ka, di mo alam yung ano. Prative ka, karamihan prative. Sige, alisin kita dyan. Kasi precious ka rin eh. Kasi maglilingkod ka sa Diyos, sana tama yung pinagsasabi mo. Hindi ka nag-ano sa mga commentary. So, alisin kita dyan sa maling paniniwala o doktrina. Okay? Again iba-ibang level yan Hindi ibig sabihin ng baptist, okay na lahat. Hindi rin. So, kung may maalis tayo doon, iba naman mga Pentecostal, mababait din yung mga yan. Tulad sa ganyan. Alisin kita dyan, kung kaya ko. Kung hayaan mo ako. Ganun din sa inyo, kabataan to. I'm sure, nag-iisip na kayo, pinaplano nyo na buhay nyo, di ba? Pati barkada nyo, karir nyo. Kaya na mga alam ko yan Diyan umiikot yung utak nyo Mga kaibigan, di ba? Sino ka kaibigan ko? Alisin din kita dyan. Ngayon, makipagkaibigan ka dyan. Huwag ka lang yung huwag kang tatambay dyan. Di ba? Si Peter, minumura na siya. Sabi ko, anong pa to si Peter? Install mo yan. Dami nagreklamo kayo sa Roblox. Nahala kayo. Kung alam nyo makakabuti sa inyo. Hindi naman mga simpleng games lang Mas maganda pa kayo offline. Pag nakapag-ano ka na, katulad mga anak ko, sabi ko, pag tapos na yung lesson mo, gawin mo, gusto mo, di ba? Unahin mo yung lesson mo. Walang problema. Yan. So, basta focus tayo sa importante. At yung kawawa naman yung mga nasa vial, alisin natin sila doon. Basta, ang hirap O yun, magpalakas ka. Yun yung yung banat ng Panginoon Diyos, thou shalt be as my mouth. Gaano ang makapangyarihan ng bibig ng Diyos? Ang kapangyarihan yun. Ba't ako pa hindi ako ginagamit? Yun nga, baka hindi ka gagamit-gamit. Sa itsura mo pa lang, wala na. Pero pag ikaw, again paulit-ulit na ako para makuha natin. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. All winning, preaching, mag-aral ng doktrina. Huwag kayo tatama rin sa doktrina. By the way, sususugan ko pa yung ating kasi sila yung nag-preach Meron pa tayong dalawa. Baka sa Sunday yun. May love din kayo sa doctrine. Napakaganda niyan. So, pag alam mo yung doktrina, pure ka din, pati yung, alam mo na, yung mga plano mo sa buhay, gagamitin ka ng Diyos. Yung salita mo, yung salita ng Diyos, parang ikaw yun. Gagamitin ka lang. Ganda nun, di ba? Pag binabasa mo ba, sino mga ginamit ng Diyos? Jeremiah, Isaiah, di ba? Moses, Noah. Sana ganoon ang ating pangit tayo sa buhay natin. Hindi ako si Taylor Swift, ako si Bill Gates, ako si Bato, ako si Duterte. Sinungaling yung mga yan. Ako si Poop. Anyway, sino man yun, di ko dala yun. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong, again, yung salita, yung lingkod, si Jeremiah. Kahit namin parang nagreklamo siya dahil naranasan niya talaga din yung persecution. Hirap, Panginoon, sa ministry. But I pray na itong mga bata pa, Lord, imagine na nila, or planuhin na lang ang kanilang buhay, ang reality ng ministry, may ka nagtotoong naglilingkod sa Diyos, at masigasig, Panginoon, na totoo. Diyan persecution, diyan yung problema. But ang protection niya, andyan din naman. So, nawa ay yung mga importanteng bagay, alisin namin sa samang bagay. Yan pala ang sama rin ng inyong ministry sa amin, Panginoon. Kayo mag-protect na sa amin, huwag kami mag-alala, huwag kami matakot. Patubayan yung bawat sa Panginoon. Again, nabanggit din kanina sa pagmamahal sa inyong salita. Nakita na si Jeremiah, matibay siya, matapang, solid ang kanyang salita, Panginoon, credible, dahil mahal niya ang salita niyang naaral.
at ina-enjoy niya, Panginoon. So I pray, bawat isa, Panginoon, yung mga struggle, Panginoon, sa daily Bible reading, I pray na paglaban namin to Lord. Walang ibang dapat kaming gawin, isang bagay na yan, Panginoon, na napaka-importante talaga. Muna yung mahadlang niya, Panginoon, maalis yan. Yung gana, Panginoon, sa pagbabasa, of course, andyan, makukuha namin yan. Pag, minsan talaga kailangan pilitin, hindi kami enjoy ngayon dyan, but pag nakita namin, natikman namin, sampulan namin, ang ganda pala nitong prinsipyo, salita ng Diyos, doon na po mag-uumpisa at magpapatuloy bawat isa. Gabayin niyo bawat isa. Again, mga salamat sa salita. Mga salamat sa patnubay. Ingatan niyo po bawat isa muli. Sa inyo lang po ang mapupulit. Wala natin. In Jesus' name we pray. Amen.